Aquarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for April 13 to 19, 2026. General reading, so pwede itong makarelate sa inyo, pwedeng hindi, just take what resonates. Another reminder, I will not message you or follow you para mag-offer ng services. So mag-ingat kayo sa mga fake accounts and scammers. Kung gusto nyo ng private reading, just go to my website, mrqueenph.com. Ayan, o kaya naman, go to my yung booking page or yung aking calendar. Link on the description or comment section. So, Aquarius, let's see the energy April 13 to 19 for you. Okay, King of Pentacles. Wow. Oh, in your finances, magiging busy. Maraming trabaho. Marami kang responsibilities, no? So, good problem, no? Kumbaga, na let's say may trabaho ka, may business ka. So, andoon yung mga orders sa business mo, may mga clients kang kausap, lalo na kung ikaw ay nasa ah, technology. Oo, yung iyong career or trabaho or business mo nasa tech. Pwedeng sa sasakyan, real estate, ganyan. So, it's a busy week for you. You have the moon and the tower. Okay, iwas lang sa yung emotional outburst kasi pwedeng ngayong panahon na to, maraming may initin ng ulo because of the energy of Mars and also may focus kasi sa Aries energy. So aggression 'yan, heightened energy. So pagdating sa feelings mo o yung mga taong nakakausap mo, yung response mo do'n, pag-isipan mo maigi. Kasi meron diyan pipikunin ka talaga. Oo. So, chill ka lang. Okay? You can do other things para maglabas ng asar or inis. You have the Seven of Cups. Oh, okay. Sa relationship, pwedeng iba sa inyo it's either ikaw yung pinapaasa or meron kang pinapaasa. So, kung ikaw yung pinapaasa, pakiramdaman mo kung worth it pa ba tong taong to na kausapin, mag-invest ka ng energy, time, resources mo sa kanya. Kasi kung pinapaasa ka lang, sayang, di ba? Sa movie naman, kung kayo ang nagpapaasa sa person nyo, i-consider nyo rin naman yung feelings ng tao. Okay? Lalo na kung nag-e-effort, just be true to yourself. If you don't want the person, then sabihin mo para hindi kayo pareho nagsasayangan ng oras. I also see here an opportunity sa'yo elsewhere. So, kung nasan ka ngayon, maaring may ibang opportunity sa labas niyan. Okay? Pwedeng sa ibang lugar, ibang company, or ibang field. Okay? Let's say, content creator ka, pwedeng yung niche na pinofocus mo, yung topic na kino-content mo, ay iba, no? Iibahin mo, or may opportunity ka na mag-iba ng content, something like that. Meron ding mentorship dito. So, pwedeng ikaw ay mag-aaral, may magme-mentor sa'yo, or kung ikaw man yung mentor, ikaw yung may magtuturo sa iba. You have Moon in the 5th house. So, this is about appreciation sa'yo ng ibang tao. Dahil sa kakayanan mo, pwedeng ma-appreciate ka sa workplace nyo. Merong rewards na matatanggap. I also see here na meron sa inyo rito na pwedeng nasasamantala nyo yung attention sa inyo ng ibang tao. Oo. Or pwede nyo samantalahin. Kaya lang, if alam nyo naman na may limitations kayo, so wag nyo nang i-pursue kapag alam nyo iba yung intention ng tao na yun. Kasi dapat align kayo. Pwedeng nag-umaasa na tong taon to na magugustuhan mo siya, pero yung pala friends lang, or you're just being kind to the person. Kasi meron ditong romantic connection. Pwedeng meron person sa buhay mo na mag-e-effort talaga na mapansin mo, na bigyan mo ng attention. A time for healing. So, you are healing from your past, your trauma, pwede yung mga experiences mo. Part din yan ng changes, no, sa pananaw mo sa buhay. So, yung belief system mo nagbabago rin. Honor your feelings. Ayan. So, your feelings are valid. May mga times lang talaga na
hindi naman hindi responsibility ng ibang tao na i-handle yung feelings natin. Gets mo? So, honor your feelings, yes, but if you feel na hindi na involve yung ibang tao sa nararamdaman mo, then hindi na nila kailangang dalhin yon or mag-adjust para sa'yo. O, diba? So, that is your reading, Aquarius. Thank you so much. See you again.